Daluyan ng karunungan, Pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. sandigan ng batang Isabelenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. sa wika at panitikan? Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, Aksyong, Pilipino. Filipino. Ang mahusay na mambabasa ay kaya neto matiyak ang paksa o tema ng isang tekstong binasa. Kalinsabay nito ay maisagawa sa tunay na buhay ang mga aral na napulot sa binasang akda. Kayo ba ay nagbabasa ng mga kwento? Sanaysay at iba pang teksto babasahin? Paano ninyo maunawaan ang paksa o tema nito? Nais nyo bang matutuhan kung paano? Halina't makinig! Dito lamang sa Radyo Eskwela sa Isabela. Isang magandang umaga sa mga masugid naming tagapakinig. Kamusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Tayo muli ang magsama-sama sa mga kwentong pag-aaral sa ating mga aralin sa Filipino. Sabik na ba kayong matuto sa mga paksa o tema ng mga babasahin nating mga kwento sa Naysay? Yay! Wow! Ang aktibo ninyo! Muli, ako ang inyong guro sa Radyo Eskwela. Jocelyn Cuevas, makasama sa mundo ng mga pagbabasa sa kaisipan ng kwento at sanaysay. Hooray! Ihanda na ang iyong ika-4 na module. Sagot ang papel at panulat sapagkat sisimulan na natin ang ating talakayan dito lamang sa Edukasyong Filipino. Bago tayo magsimula, balikan nga natin ang iyong natutuhan sa nakaraang pagsasahimpapawid. Tungkol saan ang paksang aralin na tinalakay mga bata? Naks naman, natatandaan mo pa nga. Oo mga bata, tungkol ito sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang isyu. Kung tunay na nauunawaan ito, sabihin nga sa maayos na pagbibigay ng opinyon o reaksyon sa isyong sasabihin ko. Okay! Ano-ano ang impluwensyang hatid ng TikTok sa mga kabataan? Baka kayo ay may TikTok account mga bata at nakapag-post na rin. Magsabi nga ng impluwensya nito. Wow naman kayo na talaga! Marahil kayo rin ay nakisabay sa iba't ibang uri ng sayaw. Nakiwaki-waki sa iba't ibang emosyon na napapanood. Nanood ng mga patawang mga eksena at marami pang iba. Subalit mga bata, ang mga pagkikisabay sa ganitong paraan ay huwag munang unang atupagin o gawin kapag kayo naman ay nag-aaral. Okay! Iwasan ang mga pagsabay ng mga napapanood dito. Mainam na magpasama sa mga magulang kung manood. Nagagawa ba ito? Opo! Inaasahan namin na maisasagawa mo ito. Yay! Isa pa, isyu ang paglaganap ng sakit na COVID-19. Ano naman ang iyong reaksyon dito? Nakatutuwa naman ang iyong sagot. Oo mga bata, nakaranas tayo ng
takot na baka mahawaan nito. Subalit, ang mainam na gawin mga bata ay huwag matigas ang ulo o magpumilit na lumabas. Maglaro sa labas na walang mga face mask o face shield. Okay! Tiyak, sabik na rin kayong lumabas at lumayo sa tahanan. Pero ang pangalaga muna ang kalusugan ang gawin ha. Magagawa ba ito? Opo! Magaling! Tiyak ko na nakagawa rin kayo ng mahusay na reaksyon sa mga naiatas na gawain. Ngayon, simulan natin ang bago nating aralin. Inaasahan sa pagkataas ng ating talakayan ay inaasahang nasasabi ang paksa o tema ng teksto, kwento o sanaysay. Kaya makinig ng maigi sa ating talakayan mga bata. Handa na ba? Ano ang itutugon? Opo! Bilang pagsisimula sa ating talakayan, ating babasahin ang isang kwento sa inyong module sa bahaging balikan. Okay! Ating alamin ang mga bahagi at elemento ng kwento. Wow! Handa na ba? Opo! Makinig at basahin ko ito. Pagkatapos, sagutin natin ang nasa mga bilog na tanong. Okay! Ang ating maikling kwento ay si Mayang Pusa at Dunang Daga. Sa malayong bukirin, may dalawang magkaibigang hayop. Sina Mayang Pusa at Dunang Daga. Lagi silang nasa bukid at naghahanap ng pagkain. Minsan, dumating ang matagal na tag-init. Naubos ang pananim at wala nang makain ang magkaibigan. Kaya naisipan nilang pumunta sa mga bahay sa bayan upang maghanap ng pagkain. Nang makita sila ng may-ari ng bahay, ay binato sila ng walis at tsinelas. Mabilis na lumayo ang magkaibigan sa lugar na iyon at nangakong sa bukid na lamang maghahanap ng pagkain. Naunawaan ba ang tungkol sa kwento? Opo! Kung naunawaan ito, ating kilalanin at sagutin ang mga bahagi at elemento ng kwento. Okay! Ano ang pamagat ng kwento? Mahusay! Si Mayang Pusa at Dunang Daga. Sa ikalawang tanong, sino-sino ang mga tauhan? Nakuha mo! Tama! Sina Mayang Pusa at Dunang Daga. Dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Ano ang problema o suliranin na kinakaharap ng mga tauhan? Tumpak! Nakuha mo! Oo, nagkakaroon ng kakapusan o naubos ang pananim at wala nang makain ang magkaibigan. Ibig sabihin, nakaranas rin ng kawalan ng pagkain sa bukid na kanilang tinitirahan at wala silang pagkukuhanan. Sa ikaapat tayo. Ano ang nangyari sa dalawang magkaibigan nang pumunta sila sa isang bahay? Ang galing naman! Oo, binato sila ng tsinelas ng may-ari ng bahay. Sa panghuli na tanong, ano ang naging wakas ng kwento? Wow! Ang husay talaga! Oo, sa pagtakbo sa kanila ng may-ari ng bahay, mas pinili na lamang nilang bumalik sa bukid at nangako na doon na lamang sila maghanap
ng pagkain. Hayan! Naunawaan ba ang kwento? Magaling! Ngayon, unawain natin ang mga kahalintulad na paraan ng pagkilala ng mga teksto, kwento at sanaysay. Subalit, ang focus lamang natin ay pakilala sa paksa o tema nito. Ano nga ba ang isang paksa o tema? Sa anong paraan makilala ang paksa o tema? Kapag nagbabasa tayo ng teksto, kwento o sanaysay, makinig at linawin natin ito. Panitikang karunungan mga bata, ang pagtukoy sa paksa o tema ng isang teksto ay daan upang higit na maunawaan ang binasa. Ang paksa o tema ay ang iniikutang diwa na ipinapahayag ng may akda sa binasang teksto, gaya ng kwento o sanaysay. Bilang isang mahusay na mambabasa, kinakailangan na unawaing mabuti ang bawat talata upang makipagbigay tayo ng paksa o tema. Okay! Oo, mainam na kilalanin ng isang talata na nagtataglay ng pinakasentro o kaisipan nito. Mabisa pa kung magtala kayo ng mga magkakaugnay na salita basta sa pinag-uusapang idea ang bawat talata. Panigurado sa pagtatapos ng pagbabasa ay madaling makilala ng isang paksa o tema. Tandaan mga bata, kailangan mahusay kayo sa pagbabasa at magsanay magbasa sapagkat ang paksa ay tumutukoy sa kabuuang kaisipan sa kwento na madalas ito ay inaaalam o tinatanong. Okay! Halimbawa, ang pagkakaisa ng mga Filipino ang tanging sandata sa anumang pagsubok na kakaharapin. Ito marahil ang pinakaunang ambag ng isang individual bilang mabuting mamayan ng bansa. Sa panahon ng kalamidad, ang pagkakaisa upang malampasan ang mga pagsubok ay lumilitaw sa kahit na sinong Pilipino. Ano ngayon ang paksa ng halimbawa mga bata? Mahusay! Ang paksa o tema sa tekstong ito ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Karaniwang nasa unahang bahagi ng teksto makikita ang tema. Naunawaan na ba sa pagtukoy sa paksa o tema ng teksto, kwento o sanaysay? Yay! Ang galing naman! Tunay na nakatutok kayo! Ngayon, ating isagawa ang pagkilala sa mga paksa o tema ng mga babasahing mga teksto. Ihanda na ang mga module. Hanapin sa iyong module ang bahaging pagyamanin. Okay! Uulitin ko. Ihanda na ang iyong module. Hanapin ang iyong module sa bahaging pagyamanin. Okay! Magpatulong sa mga magulang o kasamang tagapag-alaga sa bahay upang hanapin ito. Muli, bahaging pagyamanin. Tiyak kong nahanapan na ito. Ngayon, basahin ko ang mga teksto. Inyo namang kilalanin ang mga paksa ng teksto o seleksyon. Isulat sa sagutang papel ang inyong mga sagot. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang sagutin ito. Handa na ba? Opo! Makinig ng mabuti. Unang sitwasyon.
Ang sustansyang mula sa prutas ng mangustin ay nakatutulong para maging malakas ang ating isip at katawan. Dahil na rin sa mura ng presyo ng prutas na mangustin, kaya marami ang maaaring makabili nito. Ugaliin ang pagkain nito araw-araw. Ano ang paksa ng teksto? A. Presyo ng mangustin. B. Mangustin. Ano ang isinagot mong paksa ng teksto? Wow! Ang galing naman! Tama! Letrang B. Tungkol ito sa prutas na mangustin. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Sinabing ang mga Pilipino ay sobrang mahilig sa musika. Hindi kataka-taka na maraming nagtatayo ang karaoke bar sa ating paligid. Maraming magaling at inaangaang mga awit ang nanalalo sa ibang bansa. Ano ang paksa ng teksto? A. Hilig sa musika. B. Pagiging mga awit. Ano ang isinagot mong paksa o tema ng teksto? Aba! Ang husay naman! Nakuha mo! Letrang A. Tungkol sa pagkahilig ng mga Pilipino sa musika o tungkol sa musika. Kayo rin ba mahilig sa musika? Lalo na sa pag-awit? Hooray! Sampol naman dyan! Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Ang Pilipinas ay dinaraanan ng 20 o mahigit pang bagyo taon-taon. Kaya naman natuto na ang mga Pilipino na maging matatag sa panahon ng sakuna. Dito makikita mo ang kanilang pagiging matulungin at matiisin. Kahit anong pagsubok ang kaharapin, nanatiling matatag ang mga Pilipino. Ano ang paksa ng teksto? A. Sakuna. B. Matatag na Pilipino. Ano ang isinagot mong paksa o tema ng teksto? Natumbok mo ang sagot! Oo, letrang B. Tungkol sa mga pagiging matatag ng Pilipino tuwing may sakuna o matatag na Pilipino ang paksa. Sa ika-4 na bilang na tayo. Ang buhay sa bukid ay sadyang kaaya-aya dahil sa tahimik na paligid. Sa paggising sa umaga, malamig at malinis na hangin ang sasalubong sayo. Tahimik at maaliwalas ang paligid. Ang mga tao rito ay abalang-abala sa kanilang gawain. Karaniwang hanap buhay ang pagsasaka at pagtatanim ng gulay. Masarap at mura ang mga gulay dito. Ano ang paksa ng teksto? A. Buhay sa bukid. B. Buhay sa pagtatanim. Ano ang iyong sagot na paksa o tema? Ang galing naman! Letrang A. Tungkol ito sa buhay sa bukid. Inilalarawan sa teksto ang kalagayan sa bukid. Hayan! Nasa panlima na at huling bilang na tayo. Katangi-tangi ang pamilyang Pilipino sa mundo. Nagbubuklod-buklod lalo na sa panahon ng kalamidad o sakuna. Laging nagtutulungan kahit hindi magkadugo.
Napatunayan na ang pagbabayanihan ng mga tao sa maraming pagkakataon tulad ng lindol sa Mindanao at pagputok ng Bulkang Taal, agad na nagdadamayan ang mga Pilipino upang maghatid ng tulong, ito man ay material o pinansyal. Iyan ang pamilyang Pilipino. Ano ang paksa ng teksto? A. Pagtutulungan. B. Pamilyang Pilipino. Ano ang iyong sagot na paksa o tema? Wow! Binabati kita! Tama ang sagot ay letrang B. Pamilya Pilipino, sapagkat inilalarawan ang mga paraan ng pagmamalasakit ng kapwa o pamilyang Pilipino kapag may sakuna o kalamidad. Bilangin ang iyong nakuhang sagot. Mataas ba ang iyong nakuha? Ang galing naman! Palakpakan ang iyong mga sarili. Tiyak na naunawaan na ninyo ang tungkol sa aralin. Tandaan mga bata, ang isang mahusay na mambabasa, kinakailangang maunawaan ang paksa o tema ng isang teksto upang maibigay ang pangunahing diwa sa kinaukulang kaisipan ng isang talata. Ngayon, tiyak kong kaya mo na rin sagot ang isang maikling pagsusulit. Kunin ang iyong module. Buklatin ninyo ito sa bahaging tayahin. Okay! Magpatulong sa magulang o sa tagapag-alagang kasama sa bahay. Muli, bahaging tayahin. Okay! Batay sa panuto, basahin at unawain ang sumusunod na mga teksto at isulat ang paksa o tema na nais iparating ang iyong binasa. Bibigyan ko kayo ng sapat na minuto upang mabasa ito. Ay maibigay ang paksa o tema. Mapapakinggan ang isang musika habang isinasagawa ito. Pagkatapos ng musika, hudyat na ito. Natapos na ang oras sa pagsagot. Simulan na ang pagbabasa at pagsagot mga bata. Tayo ay mag-aral sa loob ng ating tahanan. Sa radyo ay mag-tune lang, tiyak ika'y may matututunan. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masigurong bawat bata ay bumabasa. Kinabukasan, ang pag-asa ng ating bayan, isa pusong pagkatuto ng matupad ang pangarap mo. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masigurong bawat bata ay bumabasa. Gamit ang
Ayan, tapos na. Oras na sa pagsagot. Ngayon, atin ang iwasto ang iyong mga sagot. Maging matapat sa pagwawasto. Sa unang bilang, ang sagot ay magaling. Tungkol sa sapatos. Sa ikalawang bilang, ano naman ang iyong sinagot? Tumpak! Ang sagot ay ang magkaibigan. Ang ikatlong bilang, sabihin nga ang sagot. Ang husay! Tama! Tungkol sa punong akasya. Dumako tayo sa ikaapat. Ang sagot ay nakuha mo! Tungkol sa sasakyang tricycle. Sa panghuling bilang, ang sagot ay ang galing! Tungkol sa walis tambo. Bilangin na ang mga nakuhang tamang sagot. Ilan ang nakuha mo? Wow! Palakpakan ang iyong mga sarili. Tunay na naisagawa ninyo ang pagsagot sa gawain at aktibong nakinig sa talakayan. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa araw na ito. Kung kayo ay may nais linawin sa pinag-aralan, ay makipag-ugnayan sa inyong guro. Okay! Ipasa rin ang mga gawain batay sa inihabiling paraan ng pagpapasa nito. Bago tayo magtapos, aming pinapasalamatan si Ginoong Brian D. Tagaka sa matyaga at masipag na scriptwriter sa episode na ito. Kasama na rin ang buong Radio Base Instruction Production Team, ang Radyo Eskwela sa Isabela, para sa pagsasaimpapawid sa learning broadcast na ito. Manatiling tumutok para sa pag-aaral at upang matuto. Ako muli ang iyong nakasama sa makwento at pagsisipat sa paksa o tema ng kwento, teksto at sanaysay. Jocelyn Cuevas, nagsasabi, ang batang bumabasa, ang isipan ay nahasa. Yayabong ang kaalaman, tiyak magtatagumpay sa buhay. Muli, magandang araw. Paalam! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!